Hello water signs! Welcome to Like a Tarot. Gamit ang personalized cards, alamin natin kung ano ang message ng person mo sa iyo. Dahil sa connected ka sa person mo, may posibilidad na ipakita rin kung ano yung nararamdaman mo. O kaya ang naiisip. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga water signs? Pero syempre guys, itong personalized cards, aalamin pa natin yung iba pang detalye pagkatapos natin makuha yung 5 message. I love you, wag mo sana kalimutan. Nag-aalala yung person na baka magbago yung damdamin mo. Mukhang meron din kayong tampuhan. Pasensya na guys, mahirap kunin eh. Yung maling trato ko sa iyo ang sumira sa relasyon natin. Sa panahon natin ngayon, marami talaga yung nagbabago yung damdamin. Pero may mga tao din na may nare-realize na maling desisyon. Feeling ko blessed ako dahil tayo. Pero may mga water signs din na maayos naman ang relasyon. Alamin natin yung next. Ayaw ko na mawala ka. Dalawang energy yung ipinapakita na malakas sa ngayon sa mga water signs. Ito yung last. Nagbago na ako. Ang dalawang energy ay yung person na nagsisisi at yung person na nagpapahalaga sa relasyon. Alamin pa natin yung ibang detalye kung bakit ipinakita itong personalized cards. Kunin muna natin lahat ng cards. Itong dog spirit, ang ibig sabihin ay gusto mo ng pangmatagalan na relasyon na, yung wala ng lokohan. Ang iba naman, natagpuan mo na yung taong loyal sa iyo. At saka nagkaroon na ng kasagutan yung mga katanungan mo sa nakaraan. Itong grasshopper spirit, ang ibig sabihin merong person na naghahabol. May posibilidad na iniisip niya lang ito or pwedeng gawin niya na i-date ka. Magkakaroon kayo ng connection online. Itong vulture spirit, ang ilan kasi sa inyo nag-heal ka na sa mga nangyari sa nakaraan at ayaw mo nang sayangin yung mga magagandang nangyayari sa iyo ngayon. At saka ang ilan sa inyo naka-move on na sa mga nangyari sa nakaraan. Itong rhino spirit, ipinapakita na nalalagpasan mo na yung mga challenges na dumarating sa buhay mo. Ano man ang estado ng relasyon mo, single ka man or nasa relationship, mas inuuna mo na yung sarili mo at saka mas pinapahalagahan. At saka, ang advice pa ng cards ay yung magkaroon ka ng healthy choices. Yung magkaroon ka ng panahon para mabago mo na yung kapalaran mo, magkaroon ng healing. Kasi ang ilan sa inyo hindi pa totally healed. Pero hindi mo naman kailangan pilitin yung sarili mo kasi pwede namang paunti-unti yan.
Ngayon naman guys, gamitin natin ang tarot cards para sa iba pang detalye. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang, kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Kunin muna natin lahat ng cards mo at saka i-upright ko yung mga cards mo. Alamin muna natin yung situation mo or situation nyo ng person mo. At saka sa huli ko sasabihin sa inyo yung patungkol sa career, financial at health. Ikaw na lang bahalang tumukoy kung ano yung sitwasyon mo. Single ka man or nasa relationship. Ito yung upper deck at saka alamin natin yung bottom of the deck. The Lovers. Single ka man or nasa relationship, nagkaroon ng hiwalayan sa nakaraan. Pero nakatagpo ka pa rin ng person na tapat na nagmahal sa iyo or magmamahal sa iyo. Good timing ang pagdating ng person na ito sa buhay mo. Dahil sa panahon na yon ay happy ka sa pagiging single mo. Kasama din yung mga kaibigan mo, nakikiparty. Dumating yung person na hindi mo inaakala or inaasahan. At saka unang kita pa lang niya sa'yo, ikaw na yon. Kasi nakadalawang cards na yung person ang gusto niya sa relasyon, lalo na nung makita ka niya, ay yung magkatuluyan na talaga kayo. Ikaw na yung the one na naiisip niya. Uunti-untiin ka niya. Uumpisahan niya na maging magkaibigan lang muna kayo. Or makikipag-date, nakadalawang cards na siya. Ang ilan sa inyo, maybe dati mo tong kaklase, kababata, matagal mo nang kilala. Pero itong Two of Pentacles, mukhang meron pang isang person na gumugulo sa isip mo. Single ka man or nasa relationship, merong person na manggugulo sa buhay mo or sa isip mo. Pero kahit na, kasi ang ilan sa inyo, kasal na. Ang iba naman, aalayan ka talaga ng bagong person ng kasal. Nakadalawang cards na. Para yan sa mga single. Itong Nine of Swords naman at Eight of Cups. Ang ilan sa inyo, matagal bago na proseso yung healing. Sinigurado mo muna yung sarili mo kung ready ka na ba talaga para sa commitment. Kasi ayaw mong maulit yung nakaraan. Kasi ang ilan sa inyo, yung dati mong nakarelasyon, meron kang naging kahati. At yung bagong person na mas binibigyan mo ng atensyon ngayon, siya yung nagpapasaya sa iyo. Siya yung nagbigay pag-asa sa buhay mo. Kaya pinipili mong kalimutan na yung nakaraan at mas hinaharap kung sino yung person na mas nagpapahalaga sa iyo. At saka guys, single ka man or nasa relationship, kung nasa stressful na situation ka, magkakaroon pa rin na solution ang bawat problemang dumarating sa buhay mo. Seven of Swords at Three of Wands. Nakadalawang cards ka na para sa betrayal at saka panlilinlang. Kung noon, inabandon na niya yung relationship nyo, gagawin niya ulit. Bumalik man siya, lahat ng pwedeng pangaakit, magandang papuri sasabihin niya sa iyo. Pero tatakasan ko ulit. Kaya, ang advice ng mga cards, single ka man or nasa relationship, kailangan proteksyonan mo yung sarili mo.
Dalawang cards na yung nagsasabi niyan. Itong The Tower, pinapaalala sa'yo na may mga changes na nangyari sa buhay mo na nagbigay ng blessings at saka positive mindset. Mas mag-focus ka doon. Dahil itong Four of Pentacles, pinapaalala sa'yo na huwag kang palito sa mga naririnig mo o kaya nangyayaring sitwasyon na ikakatuwa ng puso mo na peke. Doon ka mag-focus sa taong nagbibigay ng totoong pagmamahal sa'yo, yung bagong person na merong walang hangganan na pagmamahal sa iyo. Yun yung dapat na tanggapin mo na pagbabago. Mag-move forward ka. Kasi sa mga single, darating yung soulmate mo. Ang mga nasa relationship naman ay nakilala mo na, kasama mo na. Kaya mas tanggapin yung mga bago na dumarating sa iyo. Ito naman yung patungkol sa career. Page of Pentacles, Two of Pentacles, at The Tower. Hindi maganda yung ibig sabihin nito patungkol sa career na hindi ka dapat basta-basta nagdidesisyon at saka kailangan binabalanse mo yung situation mo kasi kapag hindi mo ito nagawa, may posibilidad na maapektuhan ang career mo at saka kita. Maganda na sana eh. Mas pairalin mo yung mga prioridad mo sa buhay at saka huwag ka maniwala sa biglaan na tagumpay kasi lahat pinaghihirapan. Lalo na pag patungkol sa negosyo, kailangan nakaplano lahat para mababalanse mo. Alamin naman natin yung patungkol sa financial. Nine of Swords, Eight of Cups, at Three of Wands. Ang ilan sa inyo sa financial, sobrang stress ka. Pero ang totoo, ang kailangan mo lang gawin ay i-control yung mga expenses mo or ginagastos. At saka ang advice ng mga cards, kailangan ng tamang pagmamanage sa financial para hindi ka namomroblema or nababawasan ng problema mo. At kung namomroblema ka man sa financial ngayon, hindi naman yan pangmatagalan kasi magkakaroon ka rin ng financial success at stability. Kasi ang ilan sa inyo nagtatrabaho ka sa matatag na kumpanya. Ang ilan naman nasa ibang bansa yung trabaho mo. Kaya habang maganda yung pagkakataon, huwag sayangin yung financial na meron ka. Nakatatlong cards ka na para sa savings. Mag-save ng money. Seven of Swords, Four of Pentacles, at The Lovers. Ito naman yung para sa health. Ang ilan sa inyo, yung kalusugan mo naaapektuhan dahil sa iba't ibang pagsubok na nangyayari sa buhay mo. Patungkol sa karir mo, sa financial, lalo na sa love life. Kasi merong mga person na nagkahiwalay. Huwag mong dayain yung sarili mo kung meron kang nararamdaman. Pahalagahan mo, pinakaunang-una ang kalusugan mo. May mga susuporta sa iyo. Ang ilan sa inyo, pwedeng person mo, pamilya, o kaya mga kaibigan. Pero alam niyo guys, kahit na merong negatibong changes na nangyayari sa buhay mo, maganda pa rin ang pasok ng financial ng ilan sa inyo. Merong renewal at saka growth na nangyayari. Pwedeng sa feelings o kaya sa career or business. At saka pinapaalala sa inyo ng mga cards, single ka man or nasa relationship, ano man ang naging kakulangan or nawala sa buhay mo, may mga maganda itong kapalit. Lalo na't ang ilan sa inyo, talagang sinasakripisyo mo lahat para sa ikakabuti ng buhay mo. Ito pa yung dagdag clarity para sa mga tarot cards. Kuha tayo muna ng 5 cards. Guys, general reading ito kaya ikaw na lang magpalit kung si person mo or ikaw yung tinutukoy ko.
kunin mo lang din yung akma sa sitwasyon mo. Itong savings na card ay nagbabalik tanaw ka sa nakaraan. Kasi dito mo na nalalaman kung ano talaga yung tamang landas at kung ano yung purpose mo sa buhay. Kung ano yung dapat mong tahakin. Nagsisikap ka na maging mas maayos ang future mo. Itong successful funding, ang ibig sabihin kahit na hindi naging maganda ang love life mo sa nakaraan, meron pa ring darating na magpapasaya sa puso mo. Itong quiet retreat naman, ang ilan sa inyo mas pipiliin mo na mag-travel o kaya yung mag-relax. Aalisin mo na yung mga bagay na hindi nakakatulong sa buhay mo. Magsisimula ka na ng mas positibo at bago. Itong pay yourself first, ang ibig sabihin ay mas bibigyang halaga mo na yung sarili mo. At saka pinag-iingat ka rin ng mga cards sa mga taong hindi naman totoo sa iyo, yung bobolahin ka lang. Meron kang stalker, kung hindi yung third person, yung person na interesado sa iyo. Itong power of prayer, mas maging open ka para sa healing at saka mga milagrong darating sa buhay mo. Magdasal ka kasi kung ano yung hiniling mo, yun yung ibibigay ni God sa iyo. Yun yung sagot niya sa prayer mo. At saka ang ilan sa inyo nagkaroon ng separation pero syempre nakakalungkot sa una. Pero meron itong dahilan kung bakit yun yung nararapat na mangyari. Sa simula pa lang ng mga cards at saka hanggang dito pinapakita na meron talagang bago at dapat mangyari sa buhay mo. Pinapaunawa ng mga cards na what is dead is dead. Kaya dun tayo sa new beginning. Single ka man or nasa relationship, mag-move forward tayo guys. Ngayon naman guys, alamin natin yung angel number mo at saka yung last message. Siya nga pala guys, marami po salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Ang angel number mo ay 111, intuition. Yan yung dapat mong mas pairalin, yung talas ng kutob mo. Ito na yung last message ng tarot cards. The Temperance. Ganun pa rin guys, kukontakin ka talaga ng person na ito. Pwede ka niyang tawagan o kaya mag-message sa iyo. Yung biglaan niyang pagbabalik, yun yung ikakagulat mo. Deserve mo ang magandang buhay, kaya huwag kang padala sa panandaliang kasiyahan. Tanawin mo yung buhay mo ng positibo.